Ayun na, time check. 4:50 ng umaga. Ayan, sobrang aga pa. Kita nyo naman, sobrang aga pa. Kaya ako gumising ng umaga kasi magbabasketball ako. Meron kaming morning basketball group lagi ng mga kaibigan natin dyan sa court, no? So, punta tayo doon. Papapawis. And para kamustahin na rin sila at mag-enjoy, no? So, panoorin yan. Share ko sa inyo. Bago tayo umalis, kain muna tayo ng konti. Para meron tayong energy. Usually pag umaga hindi ako makain talaga. Kapasting ako ng mga pagkagising, no? 6 na oras. Mga ganun. Pag talagang gutom na ako, dun lang ako makain. Kaya madalas 2 meals a day lang ang nangyayari. Minsan 1 meal, minsan 2 meal. Basta yun, hindi umaabot ng 3 meals a day. Kasi pag nagpa-fasting ka, bilit yung bituka mo. Kumukonti na lang yung kinukonsumo mong pagkain. Okay ka na. Magiging ganun. So, kahit po lahat kayo, mag-fasting din kayo kasi maganda talaga sa katawan yun. Uy, nagbabi yung camera. Kahit ko kayo lahat kayo, mag-fasting kayo kasi maganda sa katawan yun, okay? Ayan. Chicken para protina. Ayan. I don't know, parang medyo marami yata konti. Sarap kasi nito, apritada eh. Isa to sa paborito ko eh. Ayan. Dapat magdadasal muna kayo pagkakain kayo, okay? Yun. Ano nga ba yung pinipray ko pagka bago ako kumain, no? Madalas tatlo yun. Lagi ko sinasabi sa isip ko. Tapos nakakapagbigay positibo sa akin. Salamat sa blessing, yun yung sinasabi ko. Kasama na yung food dun ngayon, syempre. Salamat sa good health. Minsan, salamat kasi binigyan mo pa ako ng bagong araw. Alam mo yun, tinagising mo ko ulit, Panginoon. Ganun, usually. Pero minsan nagbabago yun. Pero puro positive pa rin. Minsan nga ginagawa ko literal eh. Like, salamat Lord kasi hindi ako nawawalan ng pera. Alam mo yun, lagi may pumapasok ng pera sa akin. Alam ko ikaw may gawa nun. Minsan ganun pinipray ko. Salamat pa rin, puro salamat. Hindi hingi. Hindi hiling, kundi puro pasalamat lang. Kasi yung hiling, hindi ko hinihingi sa Diyos yun. Kinikilusan ko yun. Kaya puro pasalamat lang. Salamat sa perang dumarating kasi bibigyan ko yung mga mahal ko sa buhay, diba? Lola ko, diba? Parents ko, relatives ko, alam mo yan. Kaya kung gusto niyo humiling ng bagay-bagay, nasa sa inyo naman yun. Kasi hindi ako nasanay sa ganun.
sanay ako na pag gusto mo isang bagay, paghirapan mo, pagsikapan mo. Ang mga hinihiling ko lang sa Panginoon minsan, yun nga, mga good health. Diba? Good health din sa mga mahal ko sa buhay, pero ganun. Hindi yung, Lord, bigyan mo ako maraming pera. Lord, bigyan mo ako magandang kotse, hindi ganun. Tingin ko medyo madami to. Baka mahirapan ako tumakbo na ito sa court. Time check. 5:10. No? Dahil medyo maaga pa. Magka-coffee muna ako yan. Black coffee na walang sugar. Yan. Muni-muni lang. Tulala lang muna ako sa isang tabi. Coffee. Kasi ang start ng punta ng mga tao dun sa court, mga ano pa naman eh. Mga 6 a.m. or 6:20. Mga ganun. So maaga pa. Kape muna tayo guys. Sarap talaga. Yun, kakatapos na natin mag 1G. Time check, 6:40 na ito, 6:50. Pagod, sarap ng papawis. Saan hindi ko na-videoan yung laro? Sa sobrang excited ko maglaro, hindi ko na naman na-videoan. Lagi kong sinasabi yan sa sarili ko, iniisip ko, pag naglaro ako, bibidyoan ko para mapanood ko sa mga suy ko yung basketball ko. Hindi naman ako magaling, no? Pero, nakascore din. Okay. Nakascore din kahit papaano. At, talagang babantayan mo rin dapat. Ganun. Yun na lang. No? Basic. Marunong tayo ng basic. Shooting, salaksak, rebound. Yan, marunong tayo dyan. More on ilalim talaga ako eh. Lagi. So yun, hindi ko na videoan. Next time, papakita ko sa inyo yung basketball ko para, alam niyo, may mapanood din kayo dyan sa YouTube channel ko. Hindi lang tayo puro kwentuhan. Hindi lang tayo puro daldalan. Siyempre, may ehersisyo din. And this, I think this coming Wednesday, magkakaroon kami ng boxing nila Josh on Point. So, yan. Ngayon, ang gagawin ko is mag-e-edit ako ng vlogs. Uploadan ko tong YouTube channel ko para tuloy-tuloy ang ligaya. At may isa pa akong episode na gagawin sa anti-support, no? So, tambay lang muna kayo dyan. Kalat ng lamesa ko, no? Daming mga naka-charge, daming mga nakasaksak. Nagsasabog pa yan bukas. So yun guys, mag-swimming na kami ngayon. Gusto ko na ipakita sa inyo yung room namin. Laki oh. Di ba? Ang ganda. Ang kalat pa namin eh. Pero ang ganda ng room namin. Laki, di ba? Ito yung CR namin guys. Ayan. Lit lang. Cute lang. Ito yung shower. Ayan. Dito nyo lang yung matatagpuan sa 88 Resort. Pre-promotion kayo sa akin. 88 Resort. Pag napanood nyo to, pumunta ko tong video ko na to. Libre mo na kami next time ha. May pre-promotion ka sa akin. Ganyan ko kayo ka-love. Ayan yung labas guys. Wala na nagsiswimming. So ito yung gustong-gusto namin na panahon. Yung walang ibang tao. Kami lang. Ayaw namin ng crowded eh. So ngayon,
Mag-hot spring tayo. Hot spring, let's go! So yun guys, nandito na ako. Hanggang 10 lang daw to eh. So kailangan namin lumipat dun sa taas. Ito pa, may maganda sila ditong spa. Ayan. Pwede rin kayo mag-spa dito. For 1,600, 2 hours massage na yun. Okay na okay, di ba? X, dun daw tayo sa kabila. Bawal daw dyan. Doon sa may taas na Korean restaurant, sabi ni Kuya. Tara! Si Eko, nagbablog din, ano? Sumikat yung bago niyang kanta ngayon. Ano? Sa 99 ay 88 pare, 88 Rising. Yun, Hindi, 88 Resort, tara. 99 pa lang. Yan, sumabog yung bago niyang kanta, yung lagyan mo ng swag. Which is ako yung nag-shoot, panis! Kauna-una Kasi may swag kasi. No? Oh, kauna-una ang shoot ko sa kanya na pumutok. Kasi may mga sinut na akong video sa kanya nun. Hindi masyado nag-liab, di ba? Ngayon sumabog. Oh, panis, di ba? May bagong achievement na naman ako. Buruin mo, nagawa ako makapagpaputok ng shoot. Eh, lupit. Hindi ako nag-edit nun, siya nag-edit nun. Ano lang ako, shooter. Bagong unlock na naman sa buhay ko yun, par. Dito? Doon pa sa kabila. Pwede na akong rapper, pwede na akong sound engineer, pwede na akong mag-shoot ng video, pwede na rin ako mag-edit ng MV kahit pa paano. Pwede mag-edit ng vlog, dami ko ng skills, par. Iba talaga. Ayan o. I Heart Makiling 88 Spa. Okay. Sabi sa tapat daw ng restaurant. Eh, wala namang restaurant ditong katapat, di ba? So, doon muna kami, magsusolo shoot muna kami ni Kurex dun sa, ano, sa isang hot spring doon. 15 minutes pa naman. Sulitin muna natin, oh. Ito, may lokal tayong kakausapin dito, guys. May kakamustahin tayo ditong lokal, no? Sir, pwede po magtanong? Saan ba pwede mag-gan dito? Swimming? Saan din taas? Kaya nga eh, dito na lang muna tayo sa atin. Hindi na pwede ata dyan. Pwede pa, 15 minutes pa. Hanggang alas 10. Susulit. So yung guys, ano, tumalon ako, tinanggap ko yung challenge nila po. Kaya na, napakainit! Sobrang hot po, tangina, grabe. Woo! Sarap dito guys, 88 Resort. So, Chuma! Hindi ka lang maintindihan dito. Ayaw ka dyan. Lamig! Naman kita ko! Hindi naman kita ko! Tapos ko lang mag-swimming mga soy. Nauna na sila. Pucha, sobrang lamig. Kung gaano ka sobrang init yung hot spring, times 10 mo naman yung lamig dito sa labas. Nanginginig ako sa lamig. Kasi, magsapit na itong March, grabe yung lamig talaga. Hindi mo maintindihan sa grabe yung lamig. Parang biglang bumalik sa December, no? Buti na lang, may heater dun sa kwarto. So, ayos pa rin. Sarap. Ngayon lang ulit nakapag-relax after 1 month of grind. Minsan kailangan mo rin talaga ng mga ganito kasi sobrang boring naman puro ka ng trabaho, di ba? So yun mga soy, day 2 na ng tambay natin dito sa 88 Resort sa Pansol, Laguna. Ang sarap ng hot spring dito. And eto, kanina nangyari, may nakita kaming sawa. So yun mga soy, no, pauwi na kami from Pansol, Laguna. So sa 88 Resort, salamat sa 88 Resort. Yeah, sana hindi traffic. Konti lang tulog ko. Parang 5 hours lang ata tulog ko, 6 hours. Kasi
Siyempre, pag nandito ka sa mga relaxation mo, gusto mo masulit yung time, di ba? Eh, kung tulog ka ng tulog, hindi mo masyado masusulit, di ba? Pwede mo lang bawiin yung tulog pag uwi na lang, no? Sa bahay na lang. So, time check, 1:30 na yata, 1:40. So, yun, babiyahin na kami pa uwi. And, ang saya na nangyari. Tangina, may sawa pa, ano? Unexpected. Ang ganda talaga na may mga ganun pangyayari. Mga random. Tangina, may sawa na lumabas. Ang laki. Sila nanay, kinabahan. Okay. Saya. So yun, ulitin ko lang. Wag puro trabaho. Paminsan-minsan mag-relax ka rin. Diba? Gaya ng mga ganito. No? Enjoy mo rin yung buhay. Sabi nga ng naging idol ko na boss ko dati, no? Nagtatrabaho ka para mabuhay ng masaya. Hindi ka nabubuhay dito sa mundo para magtrabaho lang. Okay? So, vice versa yun, okay? Paalis na kami. Pa, ganyan. Dati, ito na talaga trabaho mo. Drop talaga. Ayan na. Okay ba? Hindi, OFW ako dati. Oh? Saan? China. Hong Kong? China nga eh. Ay, di pala part yun ng ano, di ba? Hindi, part siya ng province siya ng China kasi. Akala ko Britain nang may hawak ng Hong Kong. Colonize sila ng Britain. Pero hindi sila ang may hawak. Parang nasakop lang before, ganun. Hindi, ang Hong Kong, Macau, sakop talaga, province talaga ng hanggang Taiwan. Province talaga ng China yan. Di ba yung Kaya Taiwan, nga- mahal mo? Hindi, kasi nga hindi sila na-turnover eh. Hindi katulad ng Macau at saka ng Hong Kong, turnover ng British, tapos ang Macau naman Portuguese. Sila nag-turnover dun eh, di ba? 80s yata yun. Magad na yun, turnover nila yun. Sige, parang nagkakaproblema din yung Hong Kong sa Taiwan, di ba? Noon pa naman yun. Parang ayaw nila maano sa China, ma-associate. Hindi, kasi yung China, ay yung Taiwan, pinipilit niya na maging sa bansa talaga siya. Dependent. Oo, pero pag nagkakaroon ng, di ba, Asian Game eh, kasali pa rin sila as China. Oo nga eh. Di ba? Ano yung Republic of China ba? Oo, ganun, di ba? Ganun nga. Ang lit nila para talagang sila Palawan. Parang ganun lang sila kalaki eh. Parang Ang Taiwan, lit lang eh. maliliit lang naman kasi nga province lang naman sila. Kaya nga. Mas malaki sa kanila ang Guangzhou. Yung Guangzhou kasi alam ko pangalawa siyang una o pangalawa sa pinakamalaking province ng China. Bah, kabisado mo. Mukhang tumagal ka sa China, kuya. Ilan taon ka na? 15 years? 15! The fuck? Ang tagal! Anong trabaho mo doon? Mechanical? Saan? Guangzhou. No, I mean, anong mechanical part na mechanical? Gumagawa kami ng diaper. At saka gumagawa rin ako, tapos lumipat ako, gumagawa ako ng makina ng mga diaper. Still diaper pa rin. Doon pa rin. Kaya nga lang kasi dati, ang ginagawa namin yung yung materyales lang. Eh ngayon, pinahirate ako doon sa China. Pinahirate ako sa Shanghai na kasi nga marunong ako magaling akong mag-troubleshoot ng mga problema ng bill. Pinahirate ako, ginawa na gumagawa na lang ako ng makina. Paano pinirate? Ano ibig sabihin pinirate? Kasi dati, andito ako sa Guangzhou, sa Guangzhou, oo. Ngayon, yung boss ko diyan, matagal ako diyan dati sa Pilipinas, yung tinransfer lang diyan sa Guangzhou, sa China. Eh ngayon, yung boss namin na Koreano, nagustuhan ako kasi nga pag may dinideliver sang makina sa amin, ako nagto-troubleshoot pag may problema. Ginawa niya, pinirate niya ako, dinala niya ako sa Shanghai. Ano mas masarap maging amo? Korean or China? Chinese? Ngayon, Ano pinagkaiba nila? Hindi, sa ngayon, mas malaki yung magpasahod ng China kaysa sa Korea. Pero in terms ng leadership, sino mas okay sa kanila? Sa ugali or sa pagmamalakan? Pareho naman eh. Pareho lang. Maigpit talaga sila sa work, no? Hindi mahigpit. Mas mahigpit lang sa work. Ang mga Hapon. Hapon? Oo, disiplinado sila eh. Kasi strict? Ang China kasi, at saka ang Korea, nakasama ko na yung mga yan eh. Hindi rin naman yan. Parang Pinoy din, gano'n. Parang ganun din. Pero magaling sila pagdating sa technology.
magagaling sa technology ang Korea. Magaling sa technology ang Korea eh. Anong masasabi mong pinaka natutunan mo sa 15 years ng pagiging OFW? Hindi, kaya naman 15 years ako inabot doon kasi nga galing dito sa Pilipinas, continuous dito sa China. Kasama na yun sa Philippines. Mm. Okay. In-transfer lang kasi rin sa China yun eh. Ano yung diaper? Makina siya na nagkikreate ng diaper, ganun. Hindi, di bali ang ginagawa niya lang, dito nung nandito kami sa Pilipinas kasi kami ang gumagawa talaga niyan Procter & Gamble, P&G, J&J silang gumagawa niyan eh. Ngayon kami lang nagsusupply ng materyales sa kanila. Sa materials kayo. Lupit. Kami nagsusupply sa kanila. Magkano inabot ng salary mo nun dati? Medyo okay naman, ayos naman. 6 digit kaya, Pilipinas. Kaya naman. Kung iaano sa sahod ngayon, mga ano na yung amount ngayon, inflation eh. Nasa 100 mahigit eh. Yung ano eh. Eh ngayon nga pinababalik ako sa Korea naman pero ayoko na, sawa na rin ako. Paulit-ulit na lang, no? Mas okay na siya yung ganun. Hindi, okay yun. Kung bata-bata ka kasi nga yung flexibility ka, kaya mong gumalaw ng ano eh. Pero pag ganyang may edad ka na, kasi nga delikado yung machine namin. Basta magkamali ka, papatayin ka nyo, puputulin ang katawang mo niyan eh. Ganun? Oo, pressing yun eh. Nakita mo yung roller nyo, hindi mo kayang yakapin. Di bali ang roller nyo, halos malaki lang sa ganyan. Steel roller yun. Tapos ang laman sa loob nyo, langis na mainit. May temperature yun eh. Dalawang steel roller na nakaganyan, pipresin nyo, biri mo yun. Yun yung nangihigop, di ba? Oh, hindi. Nakita mo yung nakita mo yung plastic, yung cellophane, yung mga yung mga ginagawang pangyelo. Ganun kanipis. Shit. Ini-stretch yun eh. Ginagamitan ng tension. May nakain na doon sa makina na yun dati. Oo, sa China meron. Katrabaho mo meron. Meron. The fuck? Patay? Naginiling? Hindi, yung hindi naman pipressing ka. Yung kamay mo naman, pag naipit naman yun, puputulin niya lang yun kasi maihila mo yun eh. Hindi naman yung isasama ka ng buo yun eh. Hindi. Usually yan, naiipit lang kamay talaga. Naiipit na, madudurog yung kamay mo, mahahatak mo yun. Sa yero. Oo, mahahatak mo yun. Ang dali talaga lagi doon kamay. Oo, kasi nga, yun ang talaga eh. Kamay talaga dadalihin sa inyo. Pero babayaran ka naman ng kamay. Oo, babayaran ka. Bakit hindi? Babayaran ka. In 2.5 kilometers. Eh, kaya nga lang, aanihin mo yung bayad, hindi naman lifetime yun. Mauubos naman yun, di ba? Totoo. Pero yung kamay mo, yung kamay mo, lifetime na yan, nakaganyan ka na. Oo. Habang buhay ka ng puto ng ganyan. Ilang taon ka na ngayon, kuya? 58. 58? No, lakas pa, no? Sana pag 58 ko, ganyan din ako. Malakas lang yung bunganga, pero yung katawan wala na. Hindi, dati rin kasi ako nung athlete. Talaga? Kasi pansin kita, hindi ka mataba eh. Kasi usually, pag mga 50s, napapabayaan na yun dyan eh. Kaya, Kasi ano siguro mga dyan na pagkanay, di ba? Hindi, kasi disiplinado rin ako sa kinakain ko. yun, Ano ako ngayon eh, vegetarian ngayon ako. magpa-fasting ka din. Ayun, ganda. Pag kumain ako, dati, nakakatatlong kanin ako ngayon. Ang kanin ko, isang na lang. Sold na, no? Oo, kahit gutom na gutom pa ako, pero hindi ko na, titigilan ko na yan, dadamihan ko na lang ang tubig. Pero alam mo, nakakabilib nga yung ganyang nasa age ka, tapos maayos yung katawan. Hindi lobo yun dyan, Oo. di ba? Alam mo, may respeto din dun eh, sa ganun Ganun boy naman eh. talaga yun. Pag nakakita ko ng ganun tao, may instant respect ka agad ako eh, kasi nag-aalaga to ng katawan. Pag Alam mo, nung Nagkapa pala ako sa'yo yan. nung naninigarilyo ako, grabe payat ko Oo, Oo, 50 na lang timbang ko eh. payat nga. Oo, kasi nga, malakas ako manigarilyo eh. Kaya tingin ko tama lang timbang ko Hindi, eh. tumaba ako, tumaba talaga ako, bumigat ako, mabot ako ng 78 eh. Nararamdaman ko yung hingal. Nararamdaman ko talaga, ginawa ko, tinigil ko yung mga pagkain. Iniwasan ko yung maraming pagkain. Tapos, ang ginagawa ko, puro herbal na lang. Ano yung pinaka masasabi mong natutunan mo sa buong pagtatrabaho mo sa buong buhay? Na baka pwede namin kapulutan dyan sa mga viewers namin. Paano? Parang may papayo mo ba sa mga 20s pa lang na nag-work din, nag-grind? Yung nagtatrabaho? Based sa natutunan mo. Alam mo, pag nagtatrabaho ka, kung may pamilya ka, talaga dapat sa pamilya lang ang focus mo. Hindi ba sa kabit? Hindi, ganun talaga. Pag yung may pamilya ka, dapat doon ka na lang.
Hindi ka naman na-involve sa ganun dati, ng kabataan. Alam mo, pwede ba namang lahat ng kabataan dumadaan dyan? Imposible. Eh, Kami nakalokohan. ikaw pa 6 digit ng sahod, what the fuck? Hindi, kalokohan yan. Kalokohan yan na hindi ka dadaan sa ganun. Wag lang habang buhay, no? Wag lang Hindi, tatapay. kasi nga, ano yan eh. Lahat naman ng tao, lahat pagdadaanan yan eh. Kaya lang, yung tinatawag na pagsubok, di ba? Hanggang saan kakayanin. Tama. Ngayon, kung bumitaw ka, problema mo na yun, pati pamilya mo. Di ba? Kaya dapat yun, may limitasyon din. Natural naman yun. Lahat naman ng lalaki. Kalokohan naman. Nakasibak ka ng Chinese girl. Tanong yan, totoo naman eh. Bakit? Sino ba namang hindi nakasibak? Talaga? Nakatry ka? Oo. Alam mo sasabi mo? Alam mo lahat ng natikman ko na. What the fuck? Kaya nga lang, isa tao na nga lang hindi. What do you mean? What do you mean? Hindi, joke lang yun. Joke lang man. Hindi ko na-gets eh. Pero Parang pag sinasabi, lahat na napukin na tikman mo. Pero sa tao na lang hindi. O, diba? Parang ganun. Anong pinagkaiba ng Pinay sa Chinese girls? Hindi, iba talaga pag Pinay talaga. Mas okay yung Pinay sa'yo. Oo naman. The best talaga Pinay. Sharap? Napaka-sharap. Kasi ang incheck maungol lang eh. Wala namang ano. Maingay. Maingay. Totoo ba yun na hygiene ng Chinese girl Totoo. talaga? Pagdating sa hygiene, yan ang problema na. Philippine, Pero ewan ko nga sa ngayon ha. Pero dati kasi dati nga hindi mo maalis sa kanila yung hindi sila nagsisave ng kilikili. Oo, traditional kasi nila yun. Hindi sa traditional. Yun yung panlaban nila sa lamig. Okay. Yun ang mga panlaban nila sa lamig. May natutunan tayo Hindi pala yun, traditional. May purpose pala yun kasi nilalamig sila doon. Kasi may yelo sila. Pero pansinin mo, ang ibang inchik ngayon nagbubunot na ng nag-aahit na ng kilikili ah. Oo, pansin ko. Di ba? Ang iba kasi ganun na eh. Dati kasi wala. Oo, kasi nung panahon ng di ba sinabi nga nila yung mga inchik ang liliit ng paa. Di ba? Pinalilit. Lotus feet. Oo, ano mo, ang ginagawa kasi di mo ang sabi nila gusto kasi ng hari makapangasawa ng babae na malitang paa. Pero alam mo ba ang purpose nyo? Bakit? Bakit? Ha? Kaya ginagawa ng hari na gano'ng kaliit ang paa para hindi makasunod sa kanya, hindi makalayas. Yun ang talaga yun, ang history talaga yun. Para makapambabae siya? Oo. What the fuck? Hindi naman talaga yung sinasabi nila na kasi di ba yung magulang akala nila na pag nakita ng hari ng maliit yung paa ng babae yung Beauty. Hindi, pakakasalan niya na yun. Magiging buhay mayaman na Kasi sila. mayaman kasi may paglalina pa kasi dati. Pero yun, ang totoo talaga yun, kaya sinusuotan nila ng Bakal. hindi bakal. Parang may nilalagay sila ng maliit at tinatali nila yung paa mo, hindi na mag-expand. Oo. Parang bandage. Bandage siya. Oo. May napanood nga ako. Bata pa, ganun na ginagawa nila hanggang tumanda na sila. Hindi na binabago. Hindi Tas na. yung buto balina. Nakaganon na. The form. May napanood nga ako ng documentary niya. Hanggang ngayon ginagawa pa sa China. Pero konti na lang. Mga nasa probinsya na lang. Pero hindi yun ang purpose yun para mapangasawa ng inchik ng hari na para maging mayaman siya. Hindi yun. Para pala hindi makita yung kalokohan. Kalokohan ng hari. Galing. Kasi nga hindi siya masusundan ng asawa niya. Masasuggest mo ba sa mga Pilipino na mag-OFW din? Alam mo sa atin talaga, likas na sa atin yan ng lumabas ang bansa. Bakit? Kasi nga, kahirapan. Hirap kasi dito eh. Hindi naman ang Pilipino hindi lalabas ng bansa yan kung hindi may pangarap yan eh. Tama. Bakit ka lalabas kung kaya mo naman mabuhay rito, mabigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo, bakit ka pa lalabas? Tingin mo kung dito maganda yung sahod, lahat ng pangarap nila dito na lang din nila Oo naman, gagawin, lahat no? naman sino ba namang Wala may gusto umalis, no? di ba kahit ang ibang lahi naman di ba? Karamihan naman sa Asia, lumalabas din ng bansa para maghanap buhay Kasi nga gusto nila mabigyan ng magandang buhay pamilya nila. Ba, mahirap ang nasa abroad. Sobra. Lungkot. Nandun, ayun nga number 1 dun. Single ka. At saka pag nag-abroad ka, wala kang ibang pwedeng pagkatiwalaan, tanda mo. Sarili mo lang. Kahit Pilipino? Oo, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Kahit maging kaibigan mo siya? Kahit best friend mo yan, di ba pwede? Kahit maging best friend mo doon? Oo, kasi nga nagkakaroon din siya ng problema, nangangailangan siya ng pera. Siyempre, best friend mo yan, lalapitan ka niya. O kaya, kukuhaan ka niya ng pera, pag-aagawan ka na ng niya. Tapos? Hindi, kasi nga,
Di ba? Nasa ibang bansa, pareho nasa ibang bansa eh. Tapos tatawag ang pamilya niya, kailangan niya ng ganito. O, kasi nasa ospital yung anak mo, ganito. Wala kang hawak na pera. O. Di ba? Eh ngayon, wala kang mautang. O, di nanakawan mo yung ano mo, kaibigan mo. May nangyaring ganon? Talagang nangyayari. Kahit kapwa Pilipino? Oo naman. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, pag nasa abroad ka, wala ka ibang pwedeng pagkatiwalaan kundi sarili mo. Magkaroon ka man ng girlfriend doon, hindi mo pa rin pwedeng pagkatiwalaan yun. Kahit girlfriend mo Pinay? Oo, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yun. Sarili mo lang ang pwede mo pagkatiwalaan. Eh, paano diskarte mo nun para makapag-ipon ng pera? Magtago ka. Talagang nagsusubigyan. Tatago mo. Sasabihin. Nakabukod yung pang chicks. Yung No. Oh, yun! Huwag mo sasabihin na may pera akong ganito. Huwag mo sasabi. Ngayon, pwede naman tumulong eh. Bakit hindi pwedeng tumulong? Pwede ka naman tumulong eh. Sapat lang. Eh di, Kung mas, ano lang ang kaya mo, yung tulong. alam mo, mas mahirap yung time na nag-OFW kayo kasi wala pang internet. Hindi nyo Oo, maka-video totoo. call. Totoo, ang hirap. Diba? Hindi, meron namang internet na. Meron. Wala nga lang Facebook, walang Messenger. Wala. Yung Yahoo Messenger. Yahoo chat. Yahoo chat. Ganun ang gamit niya dati. Pero yung bansang pinuntahan ko, walang ganyan. Bawal. Bawal, ang China. Walang Facebook ha. Ano ka ba? Oo nga eh. Wala silang Facebook, wala silang Messenger. Iba yun sa kanila eh. Hindi, naka-blackout sa kanila talaga yun. Pwede ka mag-WeChat. WeChat, meron sila. International din naman yan. Pero FB, hindi sila nag-FB, tsaka Messenger. Ilan taong ka na nag-grab? 2016, 15. Ang tagal na. Isang dekada na. Magmula nung tumigil ako mag-abroad, ito na lang ginawa ko. Anong pinaka-worst experience mo sa pag-grab? Sa customer? Nako, marami na. Maraming pasahero na. Sa 10 taon ba naman? Oo, lahat na yata na-encounter ko na dyan. Ano yung pinaka hindi mo malilimutan talaga? Meron akong pasahero na doktor. Okay, doktor. Naulan, oo. Naulan. So mayaman to. Oo, mayaman yan eh. Puta na biri mo eh. Idinrap ko, gusto niya yung pintuan na yan. Yung pintuan na yan, gusto niya. Okay. Pagbukas niya, kasi nga naulan eh. Pagbukas niya, nasa tapat ng pinto niya, hinayupak na yun. Tangin na talaga. Ayos niya. Kuya, ilapit mo. Sabi ko, ganun ma'am. Ano po yan? Baka kanal yan dyan. Hindi, basta ilapit mo. Ano nangyari? Sabi ko, bakit to? Sabi ko, papayungan ko na lang kayo, magsasacrifice na lang ako. Sabi ko, O, yun naman kaya pala ko eh. Sabi ko sa kanyang ganun. Hindi, buksan mo yung pinto. Sabi ng ganun. Utang na, gusto niya itutok na. Talaga nakatutok na para aabutin niya. Binaba nga yung bintana niya yan eh. Para buksan lang yung pintuan niya eh. Oo, manupit! Hayop na ano, doktor na to. Yun yung worst o meron pang mas worst? Meron pa. Ano naman nangyari? Meron pa ako, may naka-encounter pa ako na itatakbo sa ospital na na pasyente. Okay. Anong problema? May sakit sa baga eh. Okay. Yung matandang lalaki. Ngayon, may kasamang nurse. Tawag nga ako ng tawar. Sabi ng nurse, Tay, baka nanigarilyo na naman kayo. Sabi ng ganun, pupunta tayong ospital. Sagot ng matanda eh. Exit right to E2. Sabi niya, alam mo naman may sakit ako, ba't ako maninigarilyo? Sabi ng ganun. Sabi ng nurse, bakit ganyan yung bunganga mo? May ashtray na naman. Putang ina yan. Hindi niya na dinenay. Hindi na. May ashtray eh. Ako, hindi ko naman pwede sabihin na, nanigarilyo yan. Baka batukan naman ako na matanda na yun. Nag-aaway sila. Anak niya pala. Oo. Wala naman mga lasing na na-experience. Ay, meron. Nasukahan ako rito. Dito? Oo, grabe. Binayaran ka sa penalty. Ang problema nga, binaliktad pa ako. Ha? Nawalan daw siya ng alahas. Gago. Oo. Binaliktad pa ako niya, nawalan daw siya ng alahas. Tapos hindi ka pa binayaran sa penalty. Hindi nagbayad. Talagang puta, ako pa naglinis kasi nga ayoko namang makipagtalo sa kanya kasi baka magulpi ako. Lugar niya yun eh. Tsaka pangalawa, lasing siya kasama yung asawa niya. Doon ko binaba sa bahay nila mismo, sa tapat ng bahay nila. Puro nagiinuman. Nagiinuman eh, binati pa sila. Kaya hindi na ako nakaporma. Baka mamaya, sabi ko, mapagtripan ako. Mas lalong problema pa. Lalo pang magkaroon talaga ako ng problema. Talino mo dun ha? Hindi, ganun talaga. Kesa magalit ka, gumana yung Kasi nga, wala akong laban. Pero kung yung nangyari yun, walang tao, tapos hindi sa tapat ng bahay niya, baka pwede babakbakan mo yun. Baka pwede ka pa siyang balagan. Babakbakan mo Oo, yun. hindi naman, siyempre. Come on. Kakausapin mo pa rin naman siya, no? Dapat na ganito, magbayad sila sa ganito. Bastos sumagot. Depende naman yan.
Matutubo. Pero kung hanggat kaya ko, magtimpi, titimpi talaga ako. Sabi mo kanina athlete ka. Hmm. Baka nakatulong din yun para hindi ka maging magalit agad-agad. Kasi may disiplina sa pagiging athlete. Diba? Ano nga pala ang sports mo, Kuya Matanong? Basketball player ako dati. Saan? Marami ako nilaruan. Naglaro ako palarong pangbansa. Holy shit! Baka nasa YouTube ka. Ewan ko lang kung meron yan. Meron pa niya. Anong pangalan mo, Kuya? Baka ma-search ka, matanda ka ng mga nakasama mo dati. Wala na saan yun. Tapos naglaro ako ng mga intercommercial, Malakas ka! ng mga hotel. Malakas ka! Dati yun. Kasi, alam mo, pag nag-intercommercial ka, nagpalarong pambansa ka, may galaw ka. Hindi, yung palarong pambansa, eskwelahan yun, ano ka ba? High school. O kahit na may laro ka pa rin. Lagpas ka pa rin sa average, di ba? Yung pang court ng tambay sa labas lang. Oh, iba talaga yun kasi may disiplina yun eh. Tsaka iba yung laro talaga. Yan, yung mga paano yun, lalamunin mo yun. Yung mga tambay-tambay sa court. Oo naman. Kain, kumbaga. Oo. Sa legan tama. Oo. Eh dito sa lugar ninyo, isa ka sa harang din. Talagang pinampupustahan ka. Diyan sa Pasay, sa Pasay. Continue straight. Ikaw ba yung tipong taong tinatawag pag may dayo na? Oo naman. Maga pa lang, gigisingin ka na eh. Oh, may dayo na eh, may dayo. Panglimahan. Oh, all gordo. Damn. Anong posisyon mo nun? Alam mo, pa naglalaro ka naman ng pustahan, wala namang posisyon eh. Wala. Basta makashoot ka, okay na. Tapos may play kayo. Nasa iyo, kung makikipag-play ka ba. Siyempre, pa naglalaro ka naman ng hindi mo naman alam lahat ng mga kakampi mo kung ano laro niyan eh. Kasi nga, nag-uusap, sige, laro ka, sige, labanan natin yan. Ganun lang naman yan. Wala kang solid na naging... Hindi, ganun kasi sa subdivision, sa mga ganun naman eh. Kunyari, kung sino yung available na naglalaro dyan, tapos iayayain ka nila. Kunyari, kalaban niya malakas, tapos ikaw kilala sa lugar ninyo na malakas ka rin, ikayating ka nila eh. Matapat-tapat na lang talaga. Mm. Okay. Pero kumakain ka talaga nun, kaya mo... Ay, dati, sabi ko nga sa iyo, yung ring na yan, kaya ko salpakan yan eh. Holy shit! Oo! Anong height mo? 5'9". Kaya nga. Tapos mataas ka pa tumalon. Oo naman, natural naman kasi sa basta lamang court ka talaga. Kahit ang alit, tapat na, wala akong tigil. Bumibira ka nun. Oo, kabataan. Kilala ako dyan sa Pasay. Pasay player ka talaga ng Pasay. Ito yung time yung chicks nun. Kasi syempre, lakas mo maglaro eh. Chicks, natural naman talaga yan. Kaya Holy lang. shit. Pero yung chicks naman, hindi naman hindi naman habang buhay yan. Tama. Tayo mo sigurong binara nung kabataan mo. Kasi player ka. Hindi ka mataba, di ba? Athlete ka. May pera ka. Dapat. Sa China, hindi ka nakapag-basketball. Nakapaglaro ko doon, kaya lang hindi ka naman, wala naman silang pakialam. Lalaro-laro lang. Hindi sila masyadong basketball. Ako, number 1 sa kanila yan. Malakas din. Hindi, number 1 sa kanila ang basketball. Ano ka ba? Talaga? Kahit saka magpunta sa kanila, daming court eh. Para Pilipinas din. Talagang malakas Meron pa silang court doon na walang board. Ring lang? Ring lang. Tangina, paano yun? Iyan na, doon mo makikita yung galing mo sa shooting. Puro shooter ang laro. Bakit ang bani? Checkin mo, hindi. Bihira gumamit ng banda yan ha. Oo nga, no? Puro mga ano lang talaga yan. Puro mga ano lang talaga. Ring lang ang talaga ang ano nila. Mahilig sila sa shooting, hook shot, puro ganun laro nila eh. Kaya pala... Hindi kasi sa kanila, hindi katulad sa atin, pag naglalaro tayo ng basketball, mas marami yung dribble bago shoot. Sa kanila, mas marami yung pasa. Mas konti ang pasa, tsaka mas marami tira sa kanila. Sa atin, dribble. Masyado tayong madribble, tapos ang dami pang paikot-ikot ng bola. Ang pinangyan. Ngayon may dumadaan sa'yo sa Facebook, minsan ganun ang laro. Oo. Ano nasasabi mo na lang? Wala, natatawa na lang ako. Putang ina ng hayop na yan. Ganun pa rin. Di mo ba napansin ang laro ngayon sa basketball? More on 3 points na. Pansin mo rin ba? Hindi. Talaga naman, ganun na ngayon eh. Puro shooting na talaga. Nung kapanahonan mo, paano Hindi, kasi ewan ko ba ang Pilipino, napakatanga kasi di ba? Ang liliit na natin, masyadong tayo madribble, tapos sa loob pa tayo maglalaro. Di ba, puro loob? Oo, puro loob. Karamihan, di ba? Oo, tama. Hindi katulad ng ibang bansa, di ba? Nakita mo yung European, tsaka China, kung maglaro yan, putang kahit malalaki yan sa labas. Sa labas. At doon ko lang naisip na putang nang yan eh. Yung malalaki nila tumitira sa labas eh. Oo. Di ba? Kahit 7 puta. Oo, di ba? Tumitira sa labas. Tapos tayo, ang babantay sa malalaki nila eh. Putang ina nga yung mga sa atin, yung mga 5'8", 5'9", 6 footer. Putang ina, aabot ba yan?
Matalino rin yung, galing din ang strategy nila. Pinalalabas nila yung malalaki. Oo. Pinalulutan nila. Siyempre, sa atin naman, yung malalaki, papasok doon sa loob. Oo. Putang ina, delivery nga naman yung malalaki nila na hindi naman naabot. Titirahan ngayon yung Oo. guard natin. Tangina, Tama. Matalino, di ba? Ang galing din. Oo. Ngayon yung mga guard natin, mapipilit ng bumantay Ay. sa 7-footer. Eh ngayon, ang guard na lang natin, makikita mo sa mall na lang eh. Doon na lang makikita yung Security guard. Ha? Security guard na lang. So agree ka pala na dapat ang laro ng Pinoy, labas talaga. Dapat talaga kasi nga maliliit tayo eh. Oo, tama. Hindi, pero ngayon medyo umukay-ukay na malalaki na, may mga malalaki ng Pilipino. Meron na. May 7-footer na tayo. Oo, si Kai Soto. Kai Soto. Yun nga lang, siyempre hindi na natin alam kung hanggang kailan tatagal si Kai Soto. Kasi nga, bata pa, injured na rin eh. Ano masasabi mo sa laro ni Kai Soto? Ba, gumanda ngayon si Kai Soto ha? Oo. Lumaki katawan ha? Tapos marunong sa ilalim. Yung laro niya sa ilalim, oo, na-improve talaga. Na-improve talaga. At saka kagandaan lang kay Soto kasi may shooting. May shooting, May yeah. tira sa labas kasi siya eh. Saka may passing. Nandun na yun. Kasi nga, kita niya ibabaw eh. Sa laki niya nun yun eh. Anong mga kailangan niya i-improve sa tingin mo? Sa akin ngayon, parang nga kompleto na nga ngayon siya. Kayang-kaya niya na makipag-body-body ngayon, banggaan. Oo. Oo, kaya niya. Naglalaro na siya ng banggaan. Nakita mo ba naglalaro siya sa Japan? Oo, Chile, pumapalag. Hindi, laki ng katawan. Grabe, nakita mo ba? Laki ng katawan. Kinakain niya kamo, mga Oo. hapon. Tsaka yung mga import din na ano, na ibang bansa. Talagang binabardagol niya na rin. Oo, nakipagpalitan na ng mukha, di ba? Oo. Tangin. Dati kasi ang payat niya, di ba? Oo. Tsaka nag-iba na itsura ni ano ngayon, Kai Soto. Parang na siyang si Wolverine eh. Alam mo ba mapapanood nila to? Sinisigurado ko sa'yo. Kasi marami tayong follower, 300k follower natin. Naaabot kay Kai Soto yun, maniwala ka. Oo nga, lalabas yan. Tatag Pakita niya kay Kai Soto. Kai Soto, sorry! Wolverine! Kamukha mo na rin si Wilberin. Sino ba mga player ngayon sa Pinas na? Hindi kasi mga Pilipino, hanga sila sa maliit na kayang rebound. Anong nabibili bang Pilipino sa ganun eh? Parang 6 feet lang, Oo. rumi-rebound sa 7 Oh, footer. parang si, ano ba to? Si... Scotty. Oo, si Oh, Scotty. siya. Number 1 yan si Number Scotty. one, oh. 6-footer lang yan, no? Kita mo, lumalaban ng ng rebound sa mga import, di ba? Tama, 6'2 lang, 6'3, parang ganun. Rumi-rebound sa mga 6'8 yan. Ano yun eh, yung utak niya, magaling. Oo. Kasi hindi natin Yun- pwede gawin lagi, di ba? Oo, magaling kasi yung timing ni ni Scotty. Magaling, sama taas na malon. Magaling yung... Hindi, yung taas ng talon, nandun na yun eh. Kasi meron iba, mataas tumalon, pero wala sa timing. Wala timing. Kaya hindi nakukuha yung bola eh. Tama. Di ba? Talon lang ng talon, parang palaka. Oo. Wala naman nakukuha. Tapos walang gulang. Oo, walang gulang. Scotty, galing ng timing niya. Sino ang paborito mong Pinoy player ngayon? Na masasabi mo, gusto mo yung laro niya? Pilipino? Wala sa Pilipino. Wala na masyado ngayon eh. Wala. Pero dati si Scotty okay. Yeah. Pero sa ang talagang paborito ko ngayon si Browley. Si Justin? Oo. Eh, import yun eh. Kaya nga, Malakas talaga. Ano na siya, naturalized na siya eh. Naturalized. Si Dwight, hindi mo trip yung laro ni Dwight Ramos. Oo, magaling din. Magaling si Dwight Ramos. Kaya nga lang, hindi siya naglalaro ng PBA eh. Di ba? Nasa ano siya eh. Ibang bansa siya eh. Oo, nasa Japan J-League siya eh. GP mo, lakas na maglaro, gapings pa, no? Hindi lang yan. Yari. Muntik na rin ako bumigay ron eh. Ayop na. Muntik na ron. Gandang lalaki. Shoutout sa'yo, Dwight. Muntik na raw siyang bumigay. Kung masasabi mo sa laruan ngayon, sino ang kagaya mo ng laro ngayon? Masasabi mo, yung laro mo dati. Sinong Filipino player ang kasame ng laro mo? Si Scotty. Larong Scotty. Pag rumi-rebound ka rin Oo. talaga. Sino ba in-idol mo dati nung 90s, 80s sa basketball? Yung mga panahon na yan, sila Dondo ng Palayo. Ang palayo? Hindi ko kilala yun ah. No, yun, sa bagay, hindi mo na inaabot yan. Hindi na. Pero hindi siya kasi ang mga matunog hanggang ngayon, yung patrimonyo, di ba dati? Ayun Sila- nga, magkakasabay yan eh. Sila. Inebra yan eh, si Dondo ng Palayo. Pero ba't hindi siya parang ganun ka-fame gaya nila patrimonyo? Hindi, mas sumikat din sumikat din si Dondo ng Palayo sa Inebra. Ano ka ba? Sumikat yun si Ano pangalan niya? Dondon Ampalayo? Dondo ng Palayo. Paano laro niya? Ilalim. Ilalim yan. Nasa Amerika na yun. Ngayon? Oo. Sila Rudy Distrito, di ba? Yun ang mga malalakas doon. Kasabay nila patrimonyo yun. Jaworski, kasabay niya rin yun. Yun ang coach nila. Naging coach na siya, hindi na Oh. siya player.
Laying coach, si Jaworski ganun naman lagi Laying coach naman yun Ano hirap nun? Oo, ganun si Jaworski ano ka ba? Laying coach yun. Bakit parang siya yung naging Michael Jordan ng PBA? Ano yan kasi si Jaworski naman, ano yan Alira kasi ng player yun Jaworski na to. Pero Bakit mo nasabing panira? idolo ng taong bayan yun. Ba't nasabi mong panira siya ng player? Iba yung charisma ng Jaworski kasi. Meron. May karisma talaga. Iba talaga pagdating kay Jaworski. Narinig mo yung pakalan ng Jaworski pumasok sa loob ng court yan, nakaputang na yan. Alam mo, saklay ang aabutin mo Tayo na Jaworski na. Kung aabutin ka talaga. Oo naman, hayop na yan, baligtad talaga. Tayo na, gulong kung gulong ka dyan. So kinakatakutan din talaga siya sa court. Oo, kinakatakutan talaga. Sino mas bad boy talaga ng ano yun, ng court yun. Sino mas bad boy? Abueva or Jaworski? Nako, Jaworski. So yung bad boy ni Abueva wala pa. Wala, si Abueva, wala pa na pa-hospital yan Oh shit. Si Jaworski, marami na pa-hospital na yan Kasi sa era namin, nung teenager ako, si Abueva ang tinitingala ako. Sabi ko, napaka-bad boy na yun. Parang Wala. roadman Wala si Abueva, wala. Wala yan. Si Jaworski talaga. Si Jaworski nga nasa kung ikaw nga naglalaro, inabutan mo si Jaworski, alam mong tirador sa naninira ng player Ako inabutan ko si Jaworski, nakakabot ako na nakasabay ko maglaro. Siguro kung tumake-up ako tapos nakita ko si Jaworski sa ilalim, ako hindi na ako bababa. Tangin na yan. Alam mo, hospital ka. Kaya gagawin ko, puta, pag alam mo na si Jaworski sa ilalim, tangin na. Magtatanong, transform na ako, maglalagay ako ng pakpak. Pag kang bababa, ganun. Wala, pag bumaba ka, malamang, tangin na pilay ka. Baldad. Baldado ka kay Jaworski. So doon wala siya nakilala. Oo, kaya kailangan pag si Jaworski ang nakaharap mo, tumake-up ka, huwag ka nang bumaba, maniwala ka sa akin. Diretso ang paa mo. Ganun palang image na nabitawan niya sa ano. Pero magaling din naman talaga. Magaling si Jaworski. Ano yan RP team yan Nagpa-champion din ng mga ano yan Magaling si Jaworski, kaya nga lang, maraming nasira si Jaworski. Na magagaling na nasira. Hindi na nakalaro talaga. Tama na, no? Katulad ni Eddie Alparero, nasayang din yun. Kaya pag si Jaworski ang kalaban mo dati ng panahon niyan, titake ka naman. Si Samboy Lim, kawawa din pa Samboy Lim. Inabot din? Oo! Yun, kilala ko yun, sikat yun Oo, Samboy Lim. Abot din ni Jaworski yan. Salpukan din pala sila. Oo, pati si Patrimonio. Si Samboy pumapalag din. Si Samboy, napakabait maglaro. Taka na kaya nga dami tayo sa katawan yun Kababagsak yun Yan ang lakas na, no? Shooter pa, no? Magaling talaga Skywalker The Skywalker. Magaling si Jaworski. Yun pala ang history ni Jaworski. Ang dami niya palang pinakbakan. Kasi, alam mo kung nasasabi ko, kaya nasabi ko Michael Jordan ng PBA. Kasi parang same level siya lang ng fame ko sa Pilipinas, no? Parang Sino? si Jaworski. Parang siya yung naging sikat na sikat sa, pag sinabing PBA, Jaworski. Dati. Hanggang ngayon naman, di ba? Hanggang ngayon, yeah. Sa kanya nang galing yung Die Hard. Never Say Die. Never Say Die. Sa kanya galing yun Kay Jaworski yun Ba't ba sumikat yung word? Saka si Jaworski, hanggat hindi tapos ang oras, kaya niya pang ipanalo yan. May mga ganong moment. Oo! Lagi, yun ang trademark ng hanggang ngayon, dala pa rin ng Hinebra yan Pagdating ng seconds, kunyari lamang ka ng 5 seconds na lang, kaya pa nila ipanalo yan. Hindi siya sumusuko. Hindi, kagaya si Tim Con, di ba? Ganun pa rin si Tim Con, di ba? Oo. Magaling sila, may play sila na ganun. Kahit na sabihin mo, points, kunyari ang score lamang ang kalaban ng 2. Tapos ang oras na lang 2 seconds o 1 seconds. Kaya pa nila panalo yan. One shot. Oo! Pero ayaw mo sa playing style niya. Yung laro niya, yung mapanakit. Pero yung laro niya na si Jaworski nung edad na hindi naman magaling yung charisma niya lang kasi ang marami kasing magagaling sa Ginebra noon Pag pumasok ka, di ba si Jaworski, nagpapalakpakan yung tao, nagsisigawan kasi siya yung nagbuboost ng Ng moral. ng moral sa mga player Galing. Si Jaworski talaga pag pumasok yan.
Pero marami rin lumalaban niya kay Jaworski. Katulad nila Onchi de la Cruz. Yan. Lumalaban din kay Jaworski yung mga yan. Tirahan. Palitan talaga ng mukha. Oo, palitan talaga. Napagkamalan ko nga dati si Onchi de la Cruz na si Jaworski na eh. Sa same ng laro. Oo, hindi kasi nagkapalitan sila ng mukha, nagkakabanggaan na eh. Hinahanap ko na kung sino si Jaworski. So masasabi mo, mas soft na yung PBA ngayon, yung laro ngayon ng PBA? Maganda na ngayon. Pero mas maganda nga yung ginawa nila ngayon, yung no height limit na import. Diyan na matututo ng gustong ang mga Pilipino. Dati ba may height limit? Na height limit, di ba? Pag sinabi nga, kunyari, ang import eh, 6'7 lang, 6'6, hanggang doon lang. Eh ngayon may 7'3 na eh. Oo, meron. Di ba? Si Manot Ball, si Bol. Oo. Oh. Puro 7 na ngayon. Galing NBA yun. Oo, NBA yun. Kaso paano yung pag nakashoot siya, di ba? Hindi, yun nga, doon nga. Hindi, paano siya shoutout yung pangalan niya pag nakashoot? Bol, 3 point! Ang saguhan po, tangina, patay kayong commentator kayo. Mag-ingat-ingat kayo, mabablock kayo. Mamablock nila sa Facebook pati sa YouTube. Hindi, maano sila, Bol, nagdadala ng bola. May MTCRB sila, di ba? Oo, may sir. Bol, dinala ang bola. Saguhan puta, bol. Eh sa politika sa Pilipinas, yan naman tayo. Ano masasabi mo sa nangyari? Ano ka ba? DDS ka ba? Pinglawat ka ba? Hindi, ako, usan ng medyo magandang gobyerno doon ako eh. Wala kang pinapanin? Hindi, medyo kay Duterte. Maka Duterte. Bakit ka maka Duterte? Bakit? Sa umidad ako ng gantong ngayon, dito Duterte ako nakaranas ng magandang buhay eh. Oo. Kumbaga, sarili mong option yun. Sarili mong perspective. Kasi gumanda yung buhay mo. Oo. Kasi nga, nung panahon ni Duterte, yung drugs dati, pansinin mo, ang drugs dati, yung mga adik eh, pag nakakita ng mga tao yan, putang ina, tayong ordinary nung hindi gumagamit eh, pag nakita natin ng adik eh, matatakot pa tayo eh. Oo. Diba? Baka pagtripan tayo to, putang ina to, adik to, baka pagtripan tayo. Lalayuan mo. Oo. Hindi ka nung dumating si Duterte, utang na yung adik na nagtatago ngayon. Oo, sila natakot, di Oo, ba? kasi kahit tutumba na sila eh. Naramdaman mo rin na naibsan o nabawasan talas yung mga... Oo naman talaga. Katulad sa lugar namin, napakadaming adik. Saan yan? Diyan sa Cavite. Saan sa Cavite? Baka baka sabihin po, tangina. Snitch na, snitch! Wag na lang sabihin, Cavite. Okay. Yan sa Cavite. Marami dyan sa lugar namin na adik eh. Oh. Puta, naubos. Ngayon, nagbalikan. Talagang bumalik. Back to normal. Talaga naging normal yung buhay nila. Tangina nga yan, gagala-gala, nakaubad, puro tato. Oo, yung Diba? gano'n. Dati, putang na sinasabihan sila ng mga... Bawal nga nakahubad dati. Oo, sinasabihan nga sila ng mga hindi adik eh. Ang ina nga yan, huwag lumantan dyan. Tayo mo, baka itong baka dyan. Saka bawal mo palakad-lakad nakahubad dati kay Oo. Duterte, di ba? Sasawayin ka ng... May mga polis na nakaronda lagi. Yeah. Maganda yung buhay noon eh. So, masasabi mo, free Duterte. Oo, Duterte talaga. Siya nagsabi nun hindi ako. Okay, Kasi maganda Duterte naman ang Duterte. So, sinasabi mo, pangit ngayon. Kita mo naman, putang na, saka naman nakakita na putang yun ang paano gaganti. Sila lang nakinabang sa maleta, hindi man lang tayo nakinabang. Di ba? Maganda yun kung yung maleta na yan, pag tayo nakinabang, okay sana yan. Penge, no? Oo. Kung yung maleta na yan binudbud na lang sa taong bayan yan Tinatuwa pa yung taong bayan, di ba? Tama. Yan, sila na lang, maleta. Ano sa tingin mo ang kailangan ng Pilipinas para mag-improve tayo? Tama yung kay Duterte kamay na bakal danda. Kasi kahit sa atin dito sa Pilipinas, yung talino lang nagagamit lang ng mga presidente, talino. Sa pagnanakaw na lang. Kalokohan. Hindi, yung talino nila nagagamit yung pera ng taong bayan, kinukurakot nila. Hindi rin nagagawa nila ng paraan na nakukuha nila yung pera tapos hindi naman sila nakukulong. Nalulusutan, no? Oo, nalulusutan nila yung Yung flood control, wala na, hindi na pinag-uusapan. Wala, ganun talaga, ligaw talaga yan. Pero saan ka ba nakakita ng putang na gagawa ka ng kalokohan tapos hindi mo malilusutan.
Wala na, hindi na pinag-uusapan. Oo, ganun talaga. Tapos yung mga nawalang Kasi nga, pera. Meron pa rin konti. Meron pa rin. ang pag-uusapan na ngayon nila, yan yung maleta na. Kasi ano, silakson ng tumilira kasi hindi na silakson ng north. Dahil na hindi nakakapata. Hindi tumanggap. Kaya yan ang naging. Wala. Niya yung lahat. Wala akong Eh, sinasabi sinaksyon sila. nakatira. Nakatanggap yun. Exit right to Naglagdag na nga Wala yan. yan sa silakson. Kaya North tagal Philip na West Alabang exit. Then use the left Wala akong lane sinasabi guys, sila yun ha. to SX Eh, di ba, tayo naman napapanood na naman natin eh. Tama, Di ba? tama. Public naman eh, no? Eh, hindi naman tayo nagsasabi niyan eh. Takang bayan, yung Takang mga, bayan. yung mga nagsasabi niyan. Use the right lane to exit right. Eh, panahon ni Duterte, maraming kumakalaban sa kanya. SLEX, Mga human North Philip West rights. exit. Panahon ni Duterte? Oh, galit na galit. Ganun naman talaga eh. Lahat naman eh. Wala namang ano, kahit sinong presidente naman talaga, laging ganyan ang ano eh. Kasi Exit right to E2, madami daw mga SLEX, napapatay ng North Philip West walang Alabang exit. kalaban-laban. Alam mo, Then is, use the left ginawa lane niya, to stay exaggerated to na the nga left yung iba dyan eh. SLEX, North Philip West exit. Exaggerated na yung iba na yan. Hindi naman inutos ni Duterte na patayin po lahat ng taong yan eh. Oh, Wala naman siyang utos na ganun eh. sa kanya lang. Lumaban, Use the patayin left mo. lane to stay Pero to hindi the sinabi left niya yung adik, patayin mo. North Wala Philip namang West ganung exit. utos eh. Tama. Sa kanya lang binibintang. Natural. Ganun talaga, mangyayari talaga ron. Kasi siya pinuno eh. Natural yun. Na madadamay siya. Chain reaction yan eh. Kung sino yung presidente, kung sino yung pinakamataas, doon talaga mapupunta yan. Inutos niya eh. Kaya nga lang, alam mo, yung iba kasi naging abuso na. Tama. Inabuso kasi ng iba. Yung mga nagkaroon ng power, no? Nabuso. Kasi nga, si Duterte, nagbitaw ng salita na, sige, sagot ko yan. Gawin mo yung ganyan, sagot Oo, kita. nga, tama. Di ba? Pinabuto na rin ako. Yung iba, inabuso na. Takinang yan. Sasalita ng presidente. Kaya ito si Duterte, nadamay tuloy. Sa kanya ang napaginitan, no? Siya talaga. Ganun talaga. Sa kanya talaga ibabaling yan. Siya, kasi nga, babalikan siya niya ng dilema. Tama. Saka yung mga nanakaw na pera, di ba? Nakulong yung may sala, di ba? May mga nakulong. Pero yung pera hindi pinag-uusapan kung nabawi ba, eh, no? Naku, kalokohan, saan ka ba nakakita ng, saan ka ba nakakita na nagnakaw na ibalik ang pera? Pwede yan, yung mga hindi kilalang tao may babalik. X yung pambayad toll gate. Pero yan, ibang tao, may babalik. Pero yung sabihin mo nasa politika, nakita mo si Ramon Revilla, may babalik ba yan? Wala na, no? Kalambahay lang. Ano si Bong Revilla, di ba? Billion mga nakuha niya. Makabong Revilla. Kaya siya nasa kulong. Kabitein nyo ka! Kabite yun! Taga-Pasay ako eh. Napasay. Dayo lang kami dyan. Pero kabitein nyo yun. Si Bong? Oo. Hindi kami tenyo yun, ano ka ba? Sabi eh. Hindi, Bautista yun eh. Wala namang anong Bautista dyan sa Cavite. Yung mga Revilla. Hindi Revilla yan, Bautista yan. Screen Ilong- name lang yun. Ilonggo yan, screen name lang ang gamit nila. Ang tunay ay ang si Ramon Revilla Sr., Bautista yan eh. Hindi naman Ramon Revilla yan, Ramon Bautista yan. So kamag-anak na si Herbert Bautista. Pwede yun, pwede. Maaari, maging kamag-anak niya. Pareho din naman, ano yun eh. Isa rin gumawa ng kalokohan yan, di ba? Si Herbert. Ilonggo yan, si Ramon Revilla. Mga Ilonggo pala sila. Kaya nga di ba tinalo dati ng ano yan, election niya kasi ang ginamit kasi nila Ramon Revilla. Hindi naman siya Revilla eh. Bautista siya. Kasi ang tunay na Caviteño, yang Remulla, Lacson, tapos Mercado. Sila ni Megado. Asawa niya. Pero si Lani, hindi, ano lang si Lani, screen name lang yata niya yung ano yan eh, Mercado. Ewan ko kung totoong Mercado yan. Ganyan talaga mga artista, di ba? Puro screen name lang. Di ba? Puro screen name. Tagal mo pala nag-abroad, no? Na-enjoy mo naman. Oo, na-enjoy ko. Sarap mag-abroad. Sarap ng mga Chinese girls.
Ano pang ibang foreign doon na nakilala mo? Nasa sa China, international yun. Kaya nga eh. Lahat ng tao nandun. Ibig sabihin lahat ng ulam doon natikman mo. Oh, Holy shit! Holy shit! Ano-ano mga lahi yun? hindi naman. Ay, pakina, mahirap. Alam mo, mahirap magkasakit sa China. Marami kasi makukuha sakit. Hindi rin basta-basta. Hindi rin basta-basta. Andun eh, laganap din sa kanila yung prostitute. My God. Condom. Yun lang. Condom ka. Laganap din sa kanila ron. Mura kasi sa kanilang babae. Ano? Ang mahal yata, ang mahal sa kanila, Russia eh. Russian? Russia ang mahal dun. Nasubukan mo din yan? Hindi, ako kasi nga nakakatakot din mag ano eh. Umatol ka na lang sa Pilipina, huwag na lang sa may ibang lahi. Mas malinis pa talaga Pilipino. Hindi, kasi nga yung language. Di ba? Nagkakaintindihan kayo. Tsaka nalalaman mo kung ano nararamdaman nyo. Tama. Ito na, tatapusin ko na tong vlog natin, no? Anong pinaka mapapayo mo? Hindi, nagpakilala ka ba sa kanila? Anong papalam mo pala, kuya? Tani. Tani. Kuya Tani, no? Ito na yung huli naming pag-uusapan dito sa vlog. Anong pinaka last message mo sa mga kabataan na nangangarap, nagbubuo din ng dreams nila, nagsisipag ngayon, tatrabaho pa lang, 20s? Anong pinaka last message mo sa akin? So yung sa mga kabataan ngayon, kasi iba na ngayon kabataan, di ba? Masyado mapupusok na sila eh. Di ba? Dapat talaga pag yung ganyang pangarap mo mag-abroad, i-focus mo lang talaga sa pamilya mo. Kung may pamilya ka, sa pamilya mo i-focus. Ngayon, kung sa sarili mo lang, mag-ipon ka. Para pa nagkapamilya ka, meron kang ipagmamalaki sa kanila. Meron kang mabibiling bahay, may makakabili ka ng mag-arang kotse, di ba? Yun lang naman sa ating kabataan ngayon. Kasi ngayon, kabataan ngayon, kakaiba na eh. Kakaiba na? Ba't kakaiba? Bata pa, bata pa, buntis na. May responsibility na. Kaya tayo mga Pilipino, walang nararating. Naniniwala ka ba mas dumami yung hubaderang babae ngayon sa generation? Kasi nga gawa kasi ng social media kasi. Masyado tayong naging exposed sa social media. Kung ano nung mga nakita mo TikTok, manood ka ng TikTok ngayon. Halos pinakikita na lahat. Agree ka ba doon? Hindi, wala na tayong magagawa eh. Di ba? Sabi ng mga babae kasi sa internet, hindi naman daw sila nangaakit ng lalaki. Ginagawa lang daw nila yun para sa confidence. abuse. Confidence nila. Para daw tumaas yung confidence nila. Kalokohan yan. Kahit napakaitim na singit, pinapakita pa. Confidence pa ba tawag dyan? Tanginang yan. Hindi ko sinabihan yung asawa ko na magpatato. Pati mga anak ko, walang tattoo yan. May tattoo yung asawa. Hindi nagpatato. Ngayon, gusto niya magpatato kasi nga may peklat siya rito. Yun, may purpose naman. Oo, kasi may peklat dito yun eh. Sabi ko, sige, okay lang, patato ka. Sabi ko, gano'n para matakpan yung peklat. Hindi, pwede pa. Pero may gano'n purpose. lang. Ganun lang kalit. Wala na yan. Wala yung kung sa parte ng katawan. Paano pag sinabi niya isang araw gusto niya magpatato? Ay, taas ng without balakang? warning nga, sinasabihan ko na sa'yo. Na gusto niyo magpatato? Gusto niya nga araw magpatato. Sabi ko, yan ang gagawin. So ayaw mo din Sabi pala? ko sa kanyang ganda, ako, puta, halimbawa. Ako, wala akong tato. Sabi ko, lalaki ako. Hindi, alam mo gusto niya dito sa taas ng balakang. Hindi na mabait talaga. Eh, bakit nung kabataan niya hindi niya ginawa? Bakit siya, kung kailan sa tumanda, saka siya magpatato? Tangina, baka paluhin ko siya ng sandok sa ulo. Tarantado pa na siya eh. Pero kung kabataan niya, ginawa niya. Kung kailan matanda na siya, saka pa sa lalandi, magpapatato pa siya ng ano? Tangina niya. So kung kabataan niya kayong dalawa, magka-boyfriend, girlfriend kayo, papayag ka? Maaari pa eh. Eh kasi nung panahon namin, hindi pa uso talaga yung mga ganyan tattoo katulad sa inyo, di ba? Kasi nung panahon namin, ang tattoo talaga tatlong bilanggo. Walang kulay. Hindi pa siya ma-design. Hindi pa siya ma-design. May inabot naman, kaya nga lang, medyo mahal pa nung panahon na yan na tattoo. Eh ngayon, marami na, mura na ngayon ng tattoo eh, di ba? Totoo. Di ba? Hindi katulad noon eh, putang ina. Pag wala kang pera, wag kang magpatato. Mahal. Mahal talaga. Di ba? 800 meters. Tsaka yung mga nagtatato noon, sikat. Eh ngayon, putang ina, kahit sino na lang nagtatato eh. Di ba? Marami na may gamit. Kakaiba na ngayon ng tattoo eh.
Kaya iba, hindi pare-pareho. May maganda, may pangit. Kasi nga, depende sa budget. Tama. So ayun, hanggang dito na lang tayo, no? Sana nag-enjoy kayo sa vlog namin for today, sa kwentuhan namin. Sana marami kayong natutunan, ano? Marami kayong napulot, okay? And hanggang sa muli, gagawa pa tayo ng maraming mga ganitong klaseng kwentuhan and biglaan podcast, no? Okay? So, comment down below kung ano yung mga suggest ninyo, kung saan nyo pa gusto nung magkaroon ng mga ganitong small talks, kung anong topic pa ang gusto nyo pag-usapan. Comment down below lang. Mahalaga sa akin yung komento ninyo. Stay cool. First thing first, yeah, fuck the chauffeur. Fuck no